magandang buhay. Kami ang unang grupo at kami ay naatasan na mag-uulat ukol sa mga akda at author sa panahon bago dumating ang mga Kastila at obra maestra. Ang author ng Biyag na Lamang ay si Pedro Bucano. Lamang. Ito ay isang epikong mula sa Ilocos Region ng Pilipinas. Ito ay naglalarawan ng mga pakikipagsapalaran, kabayanihan at pag-ibig ng pangunahing tauhan na si Lamang. Ang epikong bayan na ito ay nasasalamin ng mga tagumpay at pagsubok ni Lamang sa kanyang pakikipagsapalaran, paghahanap ng kanyang ama at ang kanyang laban sa mga kaaway at masasamang puwersa. Ang biyag ni Lamang ay naglalaman ng mga kwento ng kanyang kagitingan, katapatan at kahandaan na harapin ang mga hamon ng kanyang buhay. Ito ay isa sa pinakatanyag na epikong bayan sa Pilipinas na nagpapahayag ng katapangan, pagmamahal sa pamilya at pagmamahal sa bayan. Umako naman tayo sa isang epikong bayan na nagmula sa Rio ng Bicol. Ito ang Ibalon. Ang Ibalon ay naglalarawan ng mga pakikipagsapalaran, kabayanihan at mga karanasan ng mga sinaunang bayani at mandirigma sa rehiyon ng Bicol. Ang Ibalon ay naglalaman ng mga kwento ng mga bayani tulad na Baltog, Hadyong at Bantog na lumalaban-laban sa mga kaaway at masasamang puwersa upang maprotektahan ang kanilang bayan at mamamayan. Ang epikong bayan ito ay nagpapahayag ng mga mahalagang katapangan, kagitingan at pagmamahal sa kalikasan at gayon din sa kultura ng mga Bicolano. Ito ay isa sa mga pinakatanyag na epikong bayan sa Pilipinas na nagpapakita ng yaman ng panitikan at kultura ng mga Bicolano. Dumako naman tayo sa ikatlong akda na ito ay ang Labaw Dungon. Ito ay isang epikong bayan mula sa mga saludno ng panay sa Pilipinas. Ito ay naglalarawan ng pakikipagsapalaran, kabayanihan at pag-ibig ng pangunahing tauhan na si Labaw Dungon. Sa epikong bayan na ito, nasasalamin ng mga pagsubok at tagumpay ni Labaw Dungon sa kanyang mga pakikipagsapalaran, kaniyang paghahanap ng kapangyarihan at pag-ibig, at ang kanyang laban sa mga kaaway at masasamang puwersa. Ang Labaw Dungon ay naglalaman ng mga kwento ng kanyang kagitingan, katapatan, katapangan, at kahandaan na harapin ng mga hamon ng kanyang buhay. Ito ay isa sa mga mahalagang epikong bayan sa kultura ng mga saludnon na nagpapahayag ng kanilang mga tradisyon, paniniwala at mga halaga sa lipunan nila. 6. Epiko ng mga Ifugao. Ang may akda nito ay si Dr. Jose Villa Panganiban. Walang eksakt na taon kung kailan ito isinulat. Ang epiko ng Alim ay nagmula sa Ifugao na isang tribo sa Cordillera Region sa Luzon. Ang epikong Alim ay tungkol sa kanilang bathala at isang pangyayari na ipinalalagay sa langit ng mga Ifugao. Pangalawa ay ang epikong Darangan. Author, G. Frank. Walang specific na taon kung kailan ito isinulat, pero isinulat ito bago dumating ang mga Kastila. Ang epikong Darangan ay mula sa kultura ng mga Maranao na isang pangkat etiko na nakatira sa Mindanao. Ang epikong Darangan ay tungkol sa kabayanihan ng mga Muslim. Laman nito ang pakikipagsapalaran ni Prinsipe Bantugan at ang Indarapatra at Sulaiman. Pangatlo ay ang Sandayo. Author, Damiana Eugenio. Walang eksak na taon kung kailan ito isinulat. Ang Sandayo ay isang epikong bayan mula sa Subanon na naninirahan sa bulubunduki na sa Hilaga, Timog, Zamboanga.
Ang sandayo ukol ito sa pakikipagsapalaran ni Sandayo na anak ni Dato Salaria at Bai Salong. Ang author ng Hari sa Bukid is si Selva Paz. So, kalahati ng ideklara ng Panganiban ay hindi na nabibilang sa etiko sapagkat wala itong dokumento o walang sulutin at ebidensya. Ang Hari sa Bukid ay salaysay na nahihingal sa kapangyarihan ng isang haring hindi nakikita ngunit alam na nakatira sa tuluktok ng bundok ng Kanlason ng Negros. So, sari-sari bukid nang hihingil sa kapangyarihan ng isang haring hindi nakikita ngunit alam nila nakatira sa tuluktok ng bundok. So, ang tula na ito ay maaaring maglarawan ng isang hari o leader nagmula sa bukid na nagpakikita at pag-asa at lakas sa kabila ng mga hamon ng buhay. Maaari itong maging simbolo ng determinasyon at pag-asa ng mga simpleng tao harapin ang pagsubok sa kanilang buhay. Ang epiko ay isang uri panitikan na tumaklakay sa mga kabayihan na nakikipagtunggalin ng isang tao o mga tao laban sa mga kaaway na halos hindi mapaniwalang dahil may mga tagpuang makababalaghan at di kapani-paniwala. Kwenteng ito ay kabayanihan na punong-puno ng kagigilalas. Okay. Ito ay Kumintang. Kwentong ito ay kabayanihan na punong-puno ng kagigilalas ng mga pangyayari. Bawat pangkatil ng mga Pilipino ay maipagmamalaki ito. Ang Kumintang is from Panulaang Tagalog, 1947 by Inigo Id. Ang Kumintang ay isang awitin ng mga Tagalog at taga-Batangas. Ito ay kasaysayan ng mga pakikitigma ng mga kawal, Nina, Dato Dumasil ng Taal, Dato Balik Susa ng Quezon at Baing Talim. Kumintang by Inigo Id. Ang kumintang ay isang uri ng tula na kaugnay sa Pilipinas, kadalasan ng pagpakita ng damdamin ng pagmamahal sa bayan, pag-ibig, pakikibaka. Maaring maglaman ito ng mga tagpo ng kababayanihan, pag-asa o kahit mga pangyayari sa kasaysayan ng bansa. So, dito naman tayo sa Haraya ni Pedro Calungsod. So, Haraya, nagsalaysay ito tungkol sa pagsasakatuparan sa pagiging tunay ng tao. Ang mga karamihan ng mabubuting asal ng ating namamalas ay nagagawa natin sa pamamagitan ng pakikisalamuha natin sa ibang bansa at ang ating pagkikilos. So, ang Haraya ni Pedro Calungsod, ang tulang ito ay maaaring magtakda ng isang kwento na paglalarawan ng karanasan ng tao sa harap ng mga hamon ng buhay. Maaari itong maglaman ng mga emosyon, karanasan sa pag-ibig, pagkamulat sa o kahit mga pangarap at pangarap ng individual. So, ayun lang po. Salamat. Bida Sari ay isang Filipino epic na inilathala noong 19th century sa Pilipinas. Ito ay sinulat ni Fray Antonio de Borja, isang misyonaryong Espanyol sa wikang Moro o Chavacano, na isang pidgin ng Espanyol at wika ng mga Moro sa Mindanao. Subalit, may mga diskusyon pa rin tungkol sa tunay na may akda nito at mga petsa ng pagkakasulat. Ang Bidasari ay isang epikong naging popular sa Timog Silangang Asya, partikular sa mga bansang tulad ng Pilipinas, Indonesia at Malaysia.
Ang orihinal na wika nito ay Malay. Wala itong isang tiyak na author or taon ng pagsusulat dahil ito ay isang salaysay na pasalaysay na nagmula sa mga oral na tradisyon bago isalin sa mga aklat. Sa Pilipinas, ang Bidasari ay isa sa mga kwentong bayan na patuloy na ipinapasa mula sa henerasyon hanggang sa ibang henerasyon. Ang Maragtas ay isang koleksyon ng mga salaysay at alamat mula sa Panay Island sa Pilipinas. Ang author ng Maragtas ay hindi tiyak dahil ito ay isang koleksyon ng mga naratibo na sumasalamin sa kasaysayan at kultura ng mga sinaunang Bisaya. Ito ay ipinanganak sa oral tradition bago isinulat ng mga Espanyol sa mga huling bahagi ng ika-6 at simula ng ika-7 na siglo. Subalit, ang unang paglilimbag ng Maragtas ay naganap noong 1907 at ang author ay si Pedro Alcantara Monteclaro, isang abogado mula sa Iloilo. Ang aklat na ito ay naglalarawan ng mga sinaunang pamayanan sa Panay at ang kanilang mga pamumuhay bago dumating ang mga Kastila. Ang Maragtas ay isang akdang nagsasaad ng mga salaysay at alamat mula sa kasaysayan ng Panay Island sa Pilipinas. Ito ay nagsisilbi isang koleksyon ng mga kwento tungkol sa mga sinaunang pamayanan at leader sa rehiyon bago dumating ang mga Kastila. Gayunpaman, mahalaga ring tandaan na ang Maragtas ay may iba't ibang bersyon at hindi ito maituturing na isang solo na akdang isinulat ng isang tiyak na author. Ang mga bersyon nito ay nagmula sa mga oral na tradisyon at may mga nag-ambag ng kanilang sariling mga bersyon at interpretasyon. Ang Parang Sabil ay isinulat ni Jose Joey Dalisay Jr. at inilabas noong 2018. Ito ay isang mahusay na akdang pampanitikan na naglalarawan ng mga karanasan ng mga tao sa Mindanao, lalo na sa konteksto ng giyera at kaguluhan sa Marawi. Ang Parang Sabil ay isang epikong kwento mula sa Maranao na naglalarawan ng mga pagsisikap at pagkikibaka ng mga bayani upang ipagtanggol ang kanilang tribo at lupain laban sa mga mananakop at kaaway. Karaniwang naglalamay ito ng mga tema tulad ng katapangan, kahusayan sa pagkikidigma, at pagpapahalaga sa kagitingan ng mga mandirigma. Ito ay bahagi ng rich oral tradition. Naway marami po kayong natutunan sa aming pag-uulat. Maraming salamat at muli magandang buhay!